Quick tutorial on how to measure inside mouth. So sa pag-measure ng inside mouth, kailangan kunin nyo siya sa tatlo. Dito sa top, middle, at sa baba. Now, sa pag-measure ng inside mouth, so dito mo siya sa loob. Ito siya dito. Okay. So ngayon, i-measure mo siya sa top. Okay po. Sensya na po kayo. Pero yun po siya sa tatlo. Tapos, ang pinakamababa, yun po yung kukunin nyo na sukat. Let's say for example dito, kasi minsan hindi siya eskwalado, di ba? So minsan dito 120 cm. Dito 120.5 cm. Dito naman sa baba 119 cm. So, yung ipa-follow natin dito is yung pinakamababa na sukat, which is 119 cm less 2 cm. Ganun lang siya kasimple. No? Now, kung nakikita nyo dito, ito yung sa inside mouth. So, dito siya papasok sa loob. Yan. Diyan siya. Diyan siya ikakabit sa loob. So, ito yung drop niya. Yan. Ito yung drop niya. Pag ganun yan siya. Yun. So, hanggang pababa po yan dyan siya. All the way down. Dito lang siya sa loob. Okay, so sa mga next tutorial, i-explain ko, ipapakita ko yung difference ng inside mouth at yung outside mouth. Okay, so kung ano din po yung kagandahan nila sa isa't isa at yung kaibahan. Okay, for now, yun po muna yung tutorial natin for inside mouth. Okay, so quick tutorial on how to measure outside mouth. So, kung ito yung window, dulo sa dulo, kita nyo to, dulo sa dulo, yan yung imi-measure nyo. Then, sa taas, sa height, ganun din. Dulo sa dulo, yan yung imi-measure nyo. Tapos, plus 10, overlap, no? Para mag-overlap tayo. Tapos, let's say, for example, yung sukat yung dulo sa dulo is 120 plus 10 lang tayo. Come up 130 cm with 130 cm height. Ganun lang po kasimple.